Hello, hello, Leo Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 6 hanggang 12. So mga Leo, alamin po natin ang mga naghihintay sa inyong mensahe para sa mga petsa na yan. But first, reminder lang, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot later. Kung meron kang pang malakasang question, ihanda mo yan mamaya at susubukan po nating sagutin yan. Okay? So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Leo ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. Inhale and exhale your cards. You have, beautiful. Siya nga pala mga Leo, salamat po ha sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time na meron po tayong libreng reading para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, ang nasa background ng iyong energy, you have the Three of Wands. Lovely, lovely, lovely. Something is arriving in your life this time. Meron kang hinihintay, asahan mo ang pagdating ngayong linggong ito. Matagal ka nakatayo dito, matagal kang umaasam-asam na mangyari yan. And this time around, sigurado na. Okay? Time na for you to expand, time na for you to grow, time na for you para hakbangan yung mga bagong bagay dahil ready na rin siya para sa'yo. Okay? So, commit yourself to this. Be ready, prepare. Dahil pag dumating ito, kailangan talaga on the go ka na. So congratulations para sa mga inaasam na darating this week. Especially in your core energy. Tingnan mo naman, i-claim mo na agad na to. I-claim mo na to, Leo. You have the Magician card, ay manifestation coming true. No? You've been asking yourself, kailan darating? Ready na ba ako? Paano ko sisimulan? Paano ko hahakbang? Your spirit guides are telling you, now. You are ready to begin this new journey. Kung ano man yung iniisip mo na kulang ka ng ganito, wala kang ganyan, actually ready ka na eh. You have the enough tools, you have the enough equipments, you have the enough expertise or experience para simulan itong bagay na ito. Kailangan lang talaga ng pagkukusang loob mula sa iyo na humakbang. Because manifestation is knocking on your door. No? So, magtiwala ka lang, patuloy mong idasal yung dinadasal mo kasi darating na siya. Okay? Narinig ko dito, panahon na for you to be open in your reality para makita mo kung nasaan yung action pagdating sa yung manifestation. Magician card, the Seven of Pentacles. Wala na, suko na ako. Ending na to, ang ganda na eh, no? So meron ka talagang hinihintay. Both cards are telling you, Three of Wands and the Seven of Pentacles. You've been waiting for something to arrive, na may hinog, na mabuo, na magbunga, na lumabas, na magkaroon ng go signal. Ang tiyaga mo dito. And here you are. Makukuha mo na to ngayon at makakapag-move forward ka na sa hinihintay na ito. Wow! Nagulat ako kanina kaya sabi ko, okay na, tapos na to. Okay na ako, satisfied na ako. This is really a very lucky time for you. Pinagpala ka this time, okay? Ang hinihintay darating, talagang malago, madami, mayabong, handang-handa na para sa'yo. So grab it, take it, use it in your advantage, okay? So, Leo, tanungin kita, ano ba tong mga minanifest mo? Comment down below, hilingin natin lalo yan para talagang dire-diretso ang pagkamit ng frequency nito. Comment it down, it will happen for you, okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hierophant, commitment. Mag-focus ka sa yung commitment sa bagay na ito. Hindi pwedeng paandap-andap, hindi pwedeng paiba-iba, hindi pwedeng lumalaylay ang performance. Kailangan consistent. Pag kailangan ka doon, nandun ka. Pag kailangan gawin to, gawin mo. Pag kailangan tapusin yun, tapusin yan. Okay? You need to fully commit in order for you to achieve the good outcome and also magbunga yung para sa'yo. Okay? Pinapayuhan ka rin to step out of your comfort zone or step out of the box. Narinig ko na masyado ka daw sumusunod sa traditional or sa nakasanayan, ganyan. Pero para talaga mag-stand out ka at magkaroon ng kakaibang magandang resulta, kailangan mo mag-divert or lumayo sa mga
alam mo yun, yung nakasanayan, yung para bagang kailangan mo ng panggulat ngayon. Na parang, ako lang ang pwedeng gumawa nito. Ako lang ang pwedeng maka-achieve nito. Parang ganyan. The different you are, the unique you are, the better. Parang ganon. Kasi doon ka daw tunay na mag-stand out. Parang ganon. Kung yan naman ay negosyo, or trabaho, or sideline, or career path, nakikita ko talaga dito yung uniqueness mo ang magpapanalo sa'yo. Okay? Hierophant, the Four of Wands. Okay? Many of you, many of you are praying for love life. Many of you are praying for next level na commitment sa karelasyon. No? And your spirit guides are telling you, you need to commit on someone and ask. Ask. Tanungin mo kung anong plano niya. Tanungin mo kung anong direction niya. Para pareho kayong stable sa landas na yon. No? You've been waiting patiently for this proposal. I don't know why. You've been waiting patiently for someone to give you a solid house, a solid family foundation. At naghihintay ka na lang ng kasal. Parang ganon. So para sa mga specific Leo dyan na yun ang hinihintay, nako, this is your sign. Okay? But for others, for other Leo dyan, na iba naman ang tinutumbok at hindi naman love life, nakita ko dito na kung ano man tong mga milestone mo or hinihiling mo na maabot pampamilya, para sa mga anak, para sa career path, para sa bahay, no? Baka meron kang hinihiling para sa bahay, may basbas ka po ngayon at yung darating, ito yung landas para makapunta ka doon. Kaya maging matapang ka this time to commit on your new opportunity para ihatid ka dito sa stability ng bahay, ng pamilya, at family wish mo. Okay? But most definitely soon, meron kang i-celebrate na labis-labis mong ikakatuwa. Congrats po. In the area of what you need, meron kang the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles, pinapayuhan ka dito na gumalaw-galaw ka naman. Meron sa inyo naghahangad ng mga bagong bagay, nag-i-imagine, nagpe-pray, pero at some point, takot kang kumilos, parang ayokong gumalaw, masyado kang nakayakap, no? Masyado kang nakayakap sa iyong sarili, sa iyong mga property, sa iyong mga material wealth na okay na ako dito, ayoko nang kumilos kasi pag kumilos ako, baka mahirapan lang ako. Pero you want more, no? You want to achieve better, you want to grow. Pero paano daw mangyayari yan kung takot kang sumugal, takot kang kumilos, takot kang mag-try? So open yourself and loosen up. No? Pag masyado kang gigil na gusto mong kapitan or gusto mong ikulong sa buhay mo yung mga tao or bagay, kakawala yan eh. So wag kang masyadong matakot na sumugal or magbukas ng sarili sa mga bagong bagay. Okay? The Four of Pentacles. The Nine of Pentacles. Okay. This week, sinasabi dito ng iyong spirit guides na kung gusto mo talaga na magkaroon ng pag-angat ang pansarili mong pera o maging financially stable ka na, pinapayuhan ka dito talaga na maging risky or maging bukas sa mga bagong bagay. Example, ikaw ay nagtrabaho for a very long time sa isang kumpanya. And then na-realize mo, teka, lumalaki na yung pamilya namin, I need more income. Pero takot ka mag-try ng magkaroon ng online shop or magbenta ng tosino, halimbawa. Pero paano kung magaling ka sa tosino? Paano kung magaling ka magbenta nun? So, open yourself for that possibility at maaring makatulong yun for your financial problems or financial needs, di ba? So, be open to new source of income. Be open to new source of happiness. Kasi doon ka talaga tunay na magiging stable pagdating dito. Okay? Importante yan for you. Sabi ng iyong spirit guides ngayong buwan na ito, maging matalino sa paghawak sa iyong pera, maging matipid sa paghawak sa pera, at maghanap ng paraan kung paano mas kikita ng higit pa para masupply lahat ng needs mo. Okay? Importante yan for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Cups. Yes, sobrang saya ng puso mo this week dahil meron talagang darating, 3 cards na nagsabi sa'yo na may darating para patunayan, para isabuhay yung manifestation mo. Your heart is very, very happy. No? Hindi ka makapaniwala na dumating siya.
halo-halo emosyon mo. Parang tatanggapin ko ba? Seseryosohin ko ba to? Ilalaban ko ba? Or bibitawan ko kasi hindi ako sure? And now is the right time for you to seize the moment. You've been praying for this. You've been manifesting for this na maghilom or mahinog pala, para mahinog at para magkaroon ng magandang bunga para sa'yo. Kaya, do not doubt yourself. Do not question your heart. Embrace the new thing and be happy with it. Okay? Queen of Cups, the Temperance card. Okay. Now, na pag dumating daw yung bagong bagay na minanifest mo at alam mo sa puso mo na ito talaga yung gusto ko, pag sumikapan mo, na i-keep siya sa life mo. Okay? Kasi maraming tao sa mundo, hindi lang ikaw, Leo, na nag-manifest ng mga bagay-bagay. Pero kapag dumating na, ayun, pabaya. Kaya nangyari na wala sa kanya. So, pinapayuhan ka na whatever you're trying to manifest at kapag dumating to, make sure na ikaw aalagaan mo. Pag sumikapan mo every single day, hindi ka mapipikon, hindi ka tatamarin, no? Because your power and your effort will continue the cycle ng manifestation na ito. At talagang magubunga pa to ng mas higit pang bagay moving forward. Okay? Good for you and congrats po. In the area of your near future, meron kang the Judgment card. Si Judgment card, sinasabi dito, Leo, na I don't know why, ramdam ko yung pagkawala mo sa lumang buhay mo. Parang bagong-bago ka na parang you are now waking up for your full potential. Dati kasi parang nagkakasya ka lang sa kakarambot, okay na sa'yo yung ganto, okay na sa'yo yung ganyan, ayaw mo sumubok kasi before akala mo baka talo lang, baka walang mangyari, sayang lang. Kaya marami kang opportunity or marami kang napalagpas before. Pero ngayon, gising na gising ka na eh. You are so awakened with your full potential and what you can do. At ayaw mo nang sayangin pa yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Ngayon, kumakapit ka doon sa tawag sa'yo ni universe na parang, this is what you need to do, this is what you need to prepare, this is what you need to take on, parang ganyan. And ikaw, para kang follower ngayon. You are following what is God wants you to do. And mapayapa mo tong gagawin. And you will realize na this is my path, this is my journey, this is my destiny. Okay? Judgment, the Strength card. Yes, kung ano man yung mga marirealize mo, be strong enough to panghawakan yung truth na yon and ilapat mo siya sa buhay mo. Example, in the near future, you will realize na hindi ko na pala gusto ang trabahong ito. Siyempre, masakit kasi matagal mong inasikaso yung work na yan. Pero what if you realize na I want more, I want better, I want that? Eh, biglang nagbukas. So parang, hi, wow, talagang ina-align ako ni God doon sa gusto kong mangyari. So, you need to have the strength to transfer or to begin again on something that is talagang calling mo. Parang ganun eh. So, kung ano man tong mga changes in your mind, realization, tanggapin mo and take action because you will agree and you will realize na I'm protected. Ay talagang bigay sa akin to ni God at gusto niyang tahakin ko ito. Parang ganun, okay? So congrats and good luck po sa mga gagawin mo in the near future. Ang tabayanan mo mga 20 weeks or 20 months, matagal pa yon. At doon talaga fully solid kung ano man yung talagang destination mo. Okay? In your challenge for the week, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, huwag kang masyadong confident sa mga stock knowledge mo. Kada araw dapat tayo ay merong kahandaan na matuto pa rin, mag-aral ulit para sa mga bagay na pwede nating ika-improve. Okay? Halimbawa sa negosyo, 20 years ka na sa negosyo na yan, pero you realize na parang, teka, pwede pa tong lumago, pwede pa tong lumaki. Pag-aralan mo para magawa yung gusto mo. No? Kailangan mo makipag-usap kung kani-kanino, magtanong-tanong, timbangin, para mahanap mo yung best solution para talagang mapiga mong mabuti itong bunga na ito. Halimbawa din, matagal mo ng pangarap magtayo ng sarili mong makeup store online. So pag-aralan natin kung paano siya gawin. Para pag humakbang ka na, hindi ka naman mapurnada or hindi masira or masayang yung effort, di ba? So kung ano man yung hakbang mo ngayon, Leo, pag-aralan para tamang-tama ang iyong diskarte. Okay? Page of Pentacles, the Sun card. You need to be enlightened. Maliwanagan daw muna ang isip bago tayo gumalaw.
Okay? Kapag malinaw na malinaw sa'yo yung destinasyon at yung proseso, walang makakapigil sa'yo para asikasuhin ito o hakbangan ito. No? Pinapayuhan ka din, nako, wag kang mag-think negatively. Okay? Marami sa inyo, madalas pessimistic. Nag-iisip agad ng nega, nag-iisip agad ng ikakalugmok, ikaka-fail. No. Time for you to be positive and isipin kung ano yung magandang bunga ng pag-aaralan mong ito. Okay? Importante yan for you. In your fortune, meron kang impasse, reflect, and redirect your energy. Sabi dito, pag merong hindi gumagana, maghanap ka ng ibang paraan. Huwag mong pilitin na gumana yung isang bagay na mali. Okay? Halimbawa, ito yung susi mo sa gantong pintuan, sa gantong doorknob, sinusuksok mo ng sinusuksok, ayaw nga magbukas. Sinasayang mo yung oras mo sa ka-energy mo. Hanap ka ng ibang susi para mabuksan yung pinto. Parang ganon. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Wands. Si Two of Wands, sabi dito, yes, this week, makakapagplansya ka na ng tamang-tama at crystal clear na plano. Kung dati nahihirapan kang humakbang kung paano mo isasabuhay itong manifestation, especially kapag dumating yung bagong bagay, pero ngayon, talagang makakapaglatag ka na ng tamang plano at meron ka ng confidence para i-execute siya. This is the week of your preparation. Naghahanda ka para sa isang pagtalon o pagtulay sa mga bagong bagay na never mo pang nagawa before. Some of you are traveling. Some of you are transferring to a different job, different career path, different place. At importante ngayon, bago ka gumalaw, dapat daw buo muna ang plano. At practical, ha? Importante yan. Dapat buo ang plano, practical at nakabase sa iyong realidad. Para pag hinakbangan mo na, walang antala, walang problema. Okay? Two of Wands, the Two of Wands. Talagang sinasabi niya na, huy, plano-plano, buhisiin, i-double check, tignan mabuti, para clear na at makapag-move ka na. Many of you are really traveling or nakikita ko dito bagong environment, bagong galawan, bagong work ethic, o bagong community, parang ganyan. So, you are now ready to step forward and have these new challenges or new journey for you. Congrats po. Nasa fortune area mo siya, so ibig sabihin, maswerte ka sa move na yan. Congrats po. In your divine messages, meron kang, it's time to release negativity. Panahon na para pakawalan lahat ng nega sa isip mo. Sabi ko nga, kung kaya mong isipin yung nega, dapat kaya mo ring isipin ang positibo. So think positive, everything ay kaya mong hawakan, kaya mong solusyonan, kaya mong mapalago. Kaya huwag kang matakot. Okay? In your divine messages, justice card. Pinapayuhan ka, one step forward, carefully. Okay? Bawat hakbang dapat pinag-iisipan, dapat nire-research. Kung meron ka mga pipirmahan, meron ka mga negotiation, agreement, or mga dokumentong dapat matapos, double check. Huwag kang papasok sa isang sitwasyon na hindi mo daw pinag-isipan o hindi mo binutingting. Pag meron ka daw hindi naiintindihan, itanong mo. Kung meron kang hindi naunawaan, iklaro mo sa kanila. Okay? Because hindi naman maganda kasi na kikilos ka lang ng hindi handa. Lalo kang makakomplika niyan. Okay? So, one step forward, review. One step again, review. Para tama ang bawat hakbang. Okay? Justice. The Seven of Swords. Yes. Panahon to para maging careful ka. I don't know why. Pinapayuhan ka, Leo, na wag basta-basta magtitiwala kahit pa mukhang totoo, legit, or napakagaganda ng mga sinasabi. Learn to research on your own and be vigilant. Example, may nangako sa'yo ng gantong trabaho, i-confirm mo muna na tama yung sinabi niya bago ka pumunta doon. Parang ganyan. You need to trust yourself even more and be careful in your every decision. Laging klaruhin muna, maghanap ng legitimacy or mapanghahawakan yan bago gumalaw. Okay? Outcome mo yan. Bigyan muna kita ng fortune cards. You have Bat. Take care, enemies are working against you. Panahon to para mag-ingat laban sa mga taong plastikada, mga taong, alam mo yun, mga bashers, mga walang ginagawang maganda sa buhay. You need to be careful. At iwas sa mga taong traidor or mga taong hindi mapagkakatiwalaan or hindi maasahan. Okay? So, just know it first before doing something.
You have bridged successfully overcoming a problem. Kung ano daw po yung problema mo ngayon, kayang-kaya mo masolve yan. Congrats po. Another message of October. O mga Leo, meron ba kayong special occasion pag Oktubre? Halimbawa, birthday ni kapatid, ni anak, ni pamangkin, o kaya anniversary. Kung special po sa inyong October, ibig sabihin, this reading is for you. Kung hindi naman po, meron daw po kayong milestone pagdating ng Oktubre. You also have dark woman, babae daw po na morena, maitim, or itim ang buhok, may concern daw po sa kanya, kausapin mo siya. Ang outcome ni Leo for April 6 to 12, the Queen of Cups. Okay? Sabi dito, you're gonna end this week very, 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 very happy. Sobrang saya mo sa dumating, sa nagbunga na manifestation, at saka sa mga hinintay mo na sobrang tagal, pero heto, nasa reality mo na. So, walang pagsidla ng saya para sa'yo. Yung talagang heart's desire mo, nakuha mo. So now, once na makuha mo na ito, pinapayuhan ka to always listen to your intuition. Do not compromise your happiness for other people. Unahin mo yung magpapaligaya sa'yo dahil alam ng yung spirit guides na dyan ka talaga mag-excel at dyan ka aangat. Okay? Listen to yourself. Listen to your intuition. Queen of Cups, the King of Cups. Okay? King and Queen of Cups. Kung meron kang partner, Leo, kung meron kang, like I've said kanina, parang meron talagang kasal dito or a union, ganyan, no? Panahon to para magkaroon kayo ng unawaan. Kung ano yung gusto mo, gusto rin niya. Kailangan swak kayo dyan. Hindi kayo magkaiba ng feelings, hindi kayo magkaiba ng pangarap, hindi kayo magkaiba ng gustong gawin. Kailangan may unawaan para magkaroon ng solid movement forward. Okay? But for others dyan na hindi naman love life ang tema sa pagpunta mo dito, pinapayuhan ka ng yung spirit guides na kalamayan ng yung emosyon. Especially when it comes to your decision making. Huwag kang papabulag sa ganda na parang, "Hay, ang ganda-ganda naman yan, sige kunin ko na." No. Huwag kang magpabulag doon sa emotional blackmail or sa pang-eengganyo sa'yo para ma-excite ka. Always look for the truth. Look for the pruweba, proof, no? Para pasukin ito or yakapin ito. Your spirit guides are telling you this week then, Leo, na bawas-bawasan ang mga galit, bawas-bawasan ang mga silakbo ng damdamin, and just focus on what you want, on what you love. Magaling ka ba mag-basketball, sumayaw, mag-zumba, manood ng sine, magluto? Gawin mo daw yan ngayong linggo para makapagpahinga ka at makapag-relax ka. Okay? Importante yan for you. So, Leo, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Pikit ka na, inhale and exhale, and this is your answer to your question. You have the King of Wands, the Three of Swords, and then the Knight of Cups. Okay? Wow! At the bottom of your deck, you have the Eight of Swords. Unahin ko na yung mga nagtatanong about love life. Nakita ko dito, nahihirapan ka mag-decide on two different person, no? Because nakaranas ka na before ng heartache and you don't know how to manage these two different person na may two different offers sa akin. Feeling ko stuck ako, feeling ko unfair na hindi ako makapag-decide sa kanila. Your spirit guides are telling you, ask yourself. You will know what to do. Isang taong very exciting, spontaneous, very loving, very performative pero talaga namang masigasig, no? Or isang taong very proper pero parang hindi mo siya kayang basahin, napakalinis, walang kapintasan, parang ganyan, and you don't know kung sino. Your spirit guides are telling you, look in your past. Ano yung mga bagay sa past na ayaw mo maulit ngayon at ayaw mo mahanap sa current partner mo na yon. Doon ka magsimulang mag-eliminate na parang, ay, baka katulad siya nito. O kaya, ay, ginawa na sa akin yung dati ni past lover ko. Doon mo isipin kung sino yung best candidate para sa'yo. Okay? Now, para naman po sa mga hindi love life ang issue, nakita ko dito na meron kang opportunity or meron kang pinagninilay-nilayan na offer sa'yo. Hindi mo alam kung dapat ko bang tanggapin dahil marami ka ng kasakitan, kasawian na naranasan before at ayaw mo mahulog sa same painful experience, di ba? Pero pinapayuhan ka ngayon, Leo, na laksan mo ang loob mo.
Kung mawala ka sa lahat ng nakakadena sa'yo, lahat ng mga negative self-talk, lagi mo sinasabihan sa sarili mo na hindi ko kaya, baka matalo ako, baka mag-fail ako, doon nag-uugat yan eh. Kaya nahihirapan kang tanggapin tong offer. Sabi dito, be brave. Try mo lang, subukan mo lang. At makikita mo na hindi siya katulad ng mga pain mo from the past. Okay? Kung ang question mo ay yes or no, the answer is a big, big yes. Yes. Kaya lamang, kailangan mong paglabanan ngayon, Leo, yung mga past trauma at yung mga kadena sa puso mo, sa isip mo na akala mo hindi mo kaya. Kailangan mong palakasin ang confidence mo para mayakap mo tong mga bumubukas na bagong pagkakataon. Ilibing mo na sa past tong mga heartbreak mo kasi hinaharangan ka nito ngayon. Okay? Learn to heal. Maghilom ka na para magkaroon ka na lakas ng loob na tanggapin itong mga magagandang bagay. Okay? Learn to believe in yourself. Be confident. Kayang-kaya mo yan. So Leo, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 6 to 12. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you po for watching hanggang dulo. And thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Leo today. Thank you ha. I love you, Leo. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.